Ngayon pong gabi, ang ating pong pag-uusapan, ang title po nito ay Shaped by Choice, Not Just Circumstance. Okay, ang ating pong Bible reference ay mababasa po natin sa ikalawang Kronika, chapter 16. Ang kwento po ng 2 Chronicles chapter 16 ay tungkol po kay Haring Asa. Ito pong aklat ng una at pangalawang kronika, yan po ay talaan ng mga naging hari sa bansang Israel at kung ano yung kanilang mga naging buhay, ano yung naging success nila, ano rin yung mga naging challenges nila. At ito pong si Asa ay mula pa rin po sa lahi ni King David. Kasi lahat naman po ng magiging hari or naging hari sa bansang Israel ay galing po talaga sa pamilya ni King David. Okay, ito lang naman po yung mga ilang mahalagang bagay na nangyari. Ang bansang Israel po ay nagkaroon ng divided kingdom. Nahati po sila, yung Israel at yung Judah. So si King Asa po ay naghahari sa Judah. So yung Israel po ay naging isang bukod na bansa at yung Judah naman ay naging bukod na bansa din. Isa sa mga kalaban ng Israel at ng Judah ay ang Syria. At nung panahon po na yon, ang bansang Judah, nakipag-alyansa siya sa Syria laban sa Israel. Ang propeta po na kinakausap ng Panginoon para matanggap yung mensahe ng Diyos ay si Propeta Hanani. Okay? Ngayon, dito po sa 2 Chronicles chapter 16, mababanggit po dyan na pumunta si Propeta Hanani kay Haring Asa para sabihin, bakit ka nakipag-alyansa sa Syria? Ganong alam nyo naman na kaya kayong pagtagumpayin ng Diyos. Isa sa mga hindi talaga gusto ng Diyos na ginagawa ng bansang Israel ay kapag sila ay nakikipagkaibigan sa mga bansa na hindi naman si Yahweh ang Diyos nila. Okay? Ang Syria po ay hindi naman talaga sila sumasamba sa totoong Diyos. Kapag ang bansang Israel ay nakikipagkaibigan sa ibang bansa, normally po ang nangyayari niyan, maging yung kanilang mga practices, maging yung kanilang mga pati yung mga pagsamba nila, madaling nahahawa po ang bansang Israel. Kaya, instead na maimpluwensyahan ng Israel or ng Judah ang ibang bansa, ang totoo, ang lagi po nangyayari, sila yung naiimpluwensyahan. So ngayon, sa pamamagitan ni Propeta Hanani, sinabi niya kay Haring Asa, bakit ka pa nakikipagkaibigan sa Syria? Ang buhay nila, ang practices nila, hindi talaga ayon yan sa Diyos. Kayo, mga bayang kayong pinili ng Diyos, kung meron kayong mga pakikipaglaban, kaya naman kayong tulungan talaga ng Panginoon. At mga kapatid, alam na natin, no, ang bansang Israel ay punong-puno ng maraming karanasan kung paano sila pinagtatanggol at ipinaglalaban ng ating Panginoon. At ang pagtatanggol na ginagawa ng Panginoon sa kanila, mahimalang paraan. Amen? Sabi po sa verse 9 no, ng chapter 16, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang puso ay tapat sa kanya. Ikaw, si Haring Asa po, yung tinutukoy, ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito sapagkat mula ngayon, magkakaroon ka ng mga digmaan. So ito po yung naging verdict ng Diyos kay Haring Asa. Dahil hindi siya sumangguni sa Diyos, hindi siya sa Diyos lumapit, at ginawa niya yung mga paraan ayon sa sarili niyang karunungan. Sabi ng Panginoon through Prophet Hanani, magkakaroon ka ng maraming digmaan sa buhay mo. Kapag hindi ka talaga lubos na nagtitiwala sa Lord, laging magkakaroon ng digmaan sa puso mo at sa isip mo na puro ka may takot, puro pag-aalala, marami kang doubts. Bakit? Kasi magtitiwala ba ako o hindi? No? At yun yung nangyari, mga kapatid. Hindi lang nangyari to kay Haring Asa, kundi sa maraming mga naging hari na hindi inuuna ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang nagiging ending nila, parami ng parami ang nagiging kalaban nila. Okay? Pero mga kapatid, ito yung naging response ni Haring Asa. Nagalit pa si Haring Asa kay Hanani, kaya siya ipinakulong ng hari. Kaya guys, hanggang sa namatay si Asa, hindi niya hinanap ang Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya bumalik. Hindi siya bumalik sa pagtitiwala sa Panginoon. Dediretso natin yung ating pag-aaral ng kwentong ito sa 2 Chronicles chapter 17,
1 to 3. Pagkatapos po ng kwento sa buhay ni Haring Asa, namatay po siya at meron siyang naging kahalili. Naging kahalili po niya ay mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 17 verse 1 to 3. Ito po ang sinabi. Ang pumalit kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat. Pinatibay ni Jehoshaphat ang kaharian niya para makalaban siya sa Israel. Nagtalaga siya ng mga sundalo sa lahat ng nagpapaderang lungsod at naglagay din siya ng mga kampo ng sundalo sa Juda at sa mga bayan ng Ephraim na sinakop ni Asa na kanyang ama. Verse 3, sinamahan ng Panginoon si Jehoshaphat. Tingnan niyo po ito dahil sa unang mga taon ng paghahari niya, sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ninuno na si David. Hindi siya dumulog kay Baal. Ito guys, makikita nyo rito na hindi itinuloy ni Jehoshaphat na anak ni Haring Asa yung naging lifestyle at yung naging rulership ng kanyang tatay. Tingnan nyo po mga kapatid, hindi dumulog si Jehoshaphat kay Baal. Kasi po nung panahon ni Haring Asa, ang naging Diyos na niya ay si Baal, hindi na po ang totoong Panginoon. Pero tingnan niyo po rito ang sinunod at ang nilakaran ni King Jehoshaphat ay kung ano yung uri ng pamumuhay nung kanyang lolo, si King David. At dito po sa 2 Chronicles chapter 17, 1 to 3, ay nabanggit na po si King Jehoshaphat. Siya po yung sumunod na hari. No, sabi dun sa binasa natin, si Haring Jehoshaphat na anak ni Haring Asa ang sumunod na naging hari sa kanya. Ngunit si Jehoshaphat ay sinasamahan ng Panginoon dahil lumakad siya ayon sa kanyang amang si David. At mga kapatid, ito yung pag-uusapan natin ngayon na ayon doon sa title natin. Paanong si King Jehoshaphat ay naging different person mula sa kanyang tatay? Tingnan niyo po madalas, kung ano yung kultura sa ating pamilya na kinalakihan natin, nagiging ganun tayo. Yun yung normal. Tingnan niyo po, may pamilya na hindi sabay-sabay kumakain. No? Hindi po natin sinasabi na broken family sila. Pero yun talaga yung kultura nila . Meron namang pamilya talaga na talagang hindi pwedeng hindi sila sabay-sabay nakakain. Ngayon, tingnan po ninyo, yung pamilya na sabay-sabay talaga kumakain, kahit saan sila magpunta guys, na-a-adapt nila yun. Kaya parang hindi sila sanay na, tayo lang nga kakain, ba't hindi pa natin kasabay sila nanay mo, sila tatay mo? Kasi sanay siya na sabay-sabay kumakain. Pero dito sa kwentong ito, si King Jehoshaphat po ay lumaking kasama yung tatay niya. Nakita niya kung paano makipaglaban yung tatay niya, nakita niya kung paano mag-rule yung tatay niya. Pero how King Jehoshaphat became a different person from his own father? Tapos mga kapatid, ang naging influence ni King Jehoshaphat, hindi yung tatay niya. Hindi yung mga advisors ng tatay niya. Hindi yung mga punong sundalo na kanyang tatay. Ang naging malaking influence ni King Jehoshaphat ay yung kanyang ninunong si King David na ang tagal-tagal nang namatay before he was born. So ang reference na lang po ni King Jehoshaphat about kay King David ay mga kwento na lang ng kanyang magulang, ng mga matatanda sa kaharian ng Juda. Pero si King Jehoshaphat, na-impluwensyahan siya ng isang taong hindi naman niya nakasama. Ano yung nag-shape ng ating personality, mga kapatid? Tayo ba ay parang unyango? Alam niyo unyango or chameleon? Na kung saan tayo nakadapo, yun na rin yung kulay natin. Di ba yun yung chameleon? Yun yung kanyang defense mechanism . Nagka-camouflage siya. Kung saan siya nakadikit, maya-maya, kung ano yung kulay nung saan siya nakadapo, yun na rin yung nagiging kulay niya. Ganon din po ba tayo? Na whoever we are with, no? Kung sino yung mga taong nakakasama natin, kung ano yung ginagawa nila, yun na rin yung ating magiging conduct at magiging ugali. Ano ba yung mga life's lessons na makikita po natin mula dito sa
kwentong ito. Our personality can be shaped not only by those we grow up with or who are physically around us, but also by others who impact us in different ways. Tandaan natin yan. Hindi palaging yung taong kasama mo or yung taong laging nasa paligid mo ang pwedeng maging source lang ng influence or ang makapaghubog na yung pagkatao. Kasi pwede talaga tayong maimpluwensyahan o mahawa ng mga taong kahit hindi natin nakakasama pero merong impact yung buhay nila sa ibang paraan. Sabi sa unang Thessalonica chapter 2, 11 to 12. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga-Thessalonica. Gaya ninyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Mga kapatid, hindi naman anak ni Apostle Paul ang mga taga-Thessalonica, pero itinuring daw niya na kanyang anak. At the same time, ito rin mga taga-Thessalonica, hindi naman nila biologically father si Apostle Paul, pero itinuring nila si Paul na spiritual father nila. Mga kapatid, hindi sila related, hindi sila laging magkakasama, pero dahil may impact yung buhay ni Apostle Paul sa buhay ng mga tiga-Thessalonica, anong naituro ni Paul sa kanila? Natutunang lumakad ng nararapat sa Diyos. Hindi mo kailangang i-claim na ganito ang tatay ko, kaya ganito din ako. Hindi po natin pwedeng i-declare, mga kapatid, na kung sino yung lagi nating nakakasama, ay magiging ganun tayo at wala na tayong choice. No, mga kapatid, kasi pwede talaga nating piliin. Sabi ko rin sa pangalawa nating life lesson. Our personality development is our responsibility. While outside influences exist, who we become is shaped by the choices we make. Okay, responsibilidad natin kung ano yung magiging tayo. Okay, given, andyan yung mga tao na nasa paligid natin. Maybe hindi sila good influence sa buhay natin. At hindi natin pwede sabi, wala, ito talaga ang ginagawa namin eh. Wala, pag hindi ko to ginawa, KJ daw ako. Amen? Pero guys, responsibilidad natin kung ano yung mag-shape ng ating personality. Kaya hindi natin talaga pwedeng isisi lagi sa iba, sa outside factors kung ano tayo, kung naging ano tayo. Pwede sabihin natin, naging biktima kasi ako ng mali niyang ugali. Eto kasi ako kasi ganyan ang ginawa sa akin. Mga kapatid, you have distinct identity. Amen? At anuman, whoever you become, mga kapatid, hindi 100% yon ay dahil sa ginawa ng ibang tao from outside factors. Tandaan natin, laging ang pinaka nangingibabaw ay yung choice natin. Our own decision. Kahit tayo mga nasa edad namin. Is it too late na i-let go yung mga bad influences na sasabihin natin, pagkabata pa ako, ganito na talaga kami eh. Nainiwala ko, it is not too late para mag-declutter. No? Alam niyo yung pag marami ka ng gamit, di ba, magbabawas ka, mamimigay ka. Mga kapatid, pwede rin nating gawin yun sa buhay natin, sa ating personality, sa ating conduct. Okay na talaga yung nagsisinungaling. Okay na talaga yung hindi gumagawa ng ganito sa trabaho, hindi inuubos yung buong oras. Kasi lahat naman kami ganito ginagawa namin. Pwede natin i-unlearn yung sarili natin sa lahat ng mga bagay na yun. At ang i-adapt natin yung tama nating dapat gawin. It is not too late. Again, it is our responsibility. Di mo kayang pigilan ang tao para hindi ka nasaktan or hindi ka talaga o hindi ka madapa dahil sa gagawin nila sa buhay mo. Pero hindi na nila kasalanan kung hindi ka mag-i-improve. Why? Kasi choice na natin yun. Amen. Kung nakikita natin sa buhay natin, mga kapatid, na parang meron kang hinahanap sa sarili mo na bakit hindi ako ganun? Bakit siya ganun siya? Bakit ako hindi na ako ganun? And sometimes, nagiging biktima tayo nung, matanda na ako eh. Ito na talaga ako. Wala na akong pwedeng matutunan pang bago. Mga kapatid,
wag nating i-victimize ang sarili natin. Because ang Panginoon natin naman ay wala siyang limitasyon. Tandaan nyo, ang Diyos natin hindi nakabox. Amen? Kung ang Diyos natin walang limitasyon, tayo ay dinisenyo ng Panginoon according to His image. Amen? So kung meron tayo mga maling practices, mga mali ng kaugalian, yan na yung ugali na yan ay pinagtatalunan nyo laging mag-asawa ng inyong mga anak o ng inyong mga magkakapatid. Mga kapatid, wag nating sabing, eto na ako, tanggapin nyo na akong ganito ako. Mga kapatid, you can choose to be different. Amen? At guys, naniniwala ako, ang Panginoon, wala man tayong taong napakalapit sa atin para maging influence natin. Mga kapatid, mamaya pag-uusapan natin, meron tayong salita ng Diyos. Amen? Na talagang pinakadapat pagbasihan natin ng ating mga character and conduct. Okay, tingnan nyo itong illustration na to. Puno, no? So itong bahagi na to, ito yung bunga. At maniniwala tayo mga kapatid na ang bunga ay result ng kung ano ang ugat. Di po ba? So kapag masustansya ang lupa at maraming sustansya nakukuha ang ugat, magre-reflect yan mga kapatid sa kanyang bunga. Hindi talaga pwedeng hindi. Kasi sabi ng Panginoon, malalaman ninyo, kasi nagbigay ang Panginoon ng babala sa mga apostol niya. Sa huling panahon, maraming magiging false prophet, maraming magiging false teacher. Ngayon, paano namin malalaman kung sino yung totoo at kung sino yung peke? Sabi lang ni Jesus Christ, ang simple lang, sa bunga nyo makikilala. Okay? So, ibig sabihin, kung tama ang kanilang pundasyon, kung tama ang doktrina nila, kung tama yung salita ng Diyos na kanilang tinanggap, magre-reflect yung bunga nun. Amen? At yung fruits, sabihin natin ngayon, yan yung characters natin. At yung roots natin mga kapatid, dyan tayo kumukuha ng knowledge. At saan natin kukunin ng knowledge? Dun sa Word of God. Hindi kasi ako inalagaan ng magulang ko eh. Kasi lumaki kasi ako na na lasinggero yung tatay ko, yung nanay ko, lakwatsera, mga kapatid. Okay, alisin mo na yung iyong pagsisi o paghanap sa kanila. We have the Word of God. Kung hindi sila ang nakapag-alaga sa iyo at nakapag-input ng magandang influence sa buhay mo, mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka hopeless. Meron tayong salita ng Diyos. Amen? Na pwedeng humubog ng ating conduct, ng ating personality. Okay, pero tingnan nyo guys, sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kasi guys, tingnan nyo sige Kuya Rael, para ang pinaka-source pala ng good influence para mag-produce ito ng good character and good conduct sa atin ay ang salita ng Panginoon. Pero guys, pwede yung tanong, ang dami kong kakilalang Bible din na ginagamit pero gumagawa talaga sila ng masama ngayon. No, merong mga religious leaders guys na nasa kulungan ngayon kasi nga sila ay may mga nagawang hindi tama pero Real Bible din yung ginamit nila. Pwede nyo talagang sabihin yan guys Pero guys, tingnan nyo sabi rito, sabi ni Paul kay Pastor Timothy, be diligent. So guys, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang para tayo ay maging talagang makalakad ng tama sa harap ng Panginoon at kapag tama guys, ang paglakad natin sa harapan ng Panginoon, hindi ka na pwedeng mamali sa paningin ng mga tao. Amen? Kasi ang Panginoon na ang ultimate standard natin. So be diligent. Pag sinabing diligence, pag diligence guys ay talagang may pagsisikap. Hindi yung tipong ganito guys okay, mag-start na ako mag-pray ngayon. Tapos ine-expect mo bukas na bago na yung buhay mo. Binago na ng Diyos yung takbo ng yung buhay. Hindi ganun guys. Be diligent. As in, gagawin na natin siya. Ipapractice natin siya. At huwag kang maiinip dun sa process na gagawin ng ating Panginoon. Amen? Huwag yung, sige Lord, nag-pray na ako 3 minuto na ako nag-pray ngayon. O bukas dapat may himala na ako makikita. Pwede gawin ng Panginoon, pero what if hindi pa gagawin ng Panginoon?
Huwag tayong maiinip. Be diligent. At yung napakahalaga rito na binili ni Paul, yung rightly dividing the word of truth. Okay, same Bible lang ang babasahin natin. Pero guys, yung Bible na yan, hindi talaga siya, hindi natin masasabi na ang lahat ng magbabasa dyan ay magkakaroon ng tamang application sa buhay. Kaya binili ni Apostle Paul kay Pastor Timothy yung tamang pag-interpret ng salita ng Panginoon, rightly dividing the word of truth. Kaya guys, napakapalad natin no, na kung meron talaga tayong mga churches na inaatinan at dun sa church na ating inaatinan ay tamang itinuturo ang salita ng ating Panginoon. Rightly dividing the word of truth. Guys, yung salitang rightly dividing, dun sa Greek word, ang ibig sabihin niya, to make a straight cut. Alam niyo yun, yung as in, hinati mo talaga sa gitna. That is dissect correctly. Sino sa inyo nung high school kayo o nung college kayo, nag-dissect kayo ng palaka? 'Di ba ginagawa natin 'yon? Nanguhuli ng palaka tapos hihiwain guys. Hihiwain sa gitna tapos i-examine natin yung mga internal organs ng palaka. 'Di ba dissecting ang ginawa doon? And guys, yun yung literal meaning ng rightly dividing. Whenever na meron tayong pagkakataon to be with the right people, be with the right people. Okay? Be surrounded with the right people. Kasi Gurel, pag nagbabasa ako, di ko naiintindihan. Okay, given talaga yun. Hindi talaga lahat ng babasahin natin maiintindihan natin. So anong susi? Be with the right people. Amen? Pag-pray mo sa Panginoon, Lord, turuan mo ko, tulungan mo ko, i-lead mo ko na ako ay mapalapit sa mga taong maglalapit din sa akin, sa iyo. To live a meaningful life, we must be mindful of the influence we have and what we pass on to others through our daily actions. Okay guys, ito, hindi naman to usapang kung ano yung makaka-influence sa atin. Naniniwala ako guys, nakakatalino to sa mga magiging desisyon natin sa buhay. Nakakatalino to sa mga magiging gagawin natin araw-araw. Ano yun? Yung lagi mong iisipin, at dapat iniisip na natin to, no? Lahat naman tayo nasa edad na. Dapat nagiging mindful na tayo na yung ginagawa natin, mga kapatid, ay may impact sa ibang tao. Gusto kong sabihin to. Gusto ko dun sabihin dun sa taong yun. Pero iisipin mo, wait lang, may makakarinig sa amin. Pag kaya narinig niya ako na sinasabi ko to sa kanya, ano kaya magiging impact nito dito sa taong makakarinig sa akin? Ay, gusto ko tong gawin. Gusto kong pumunta dun. Kaso lang, ano kaya ang magiging impact nito dun sa taong makakasama ko at makakakita sa akin? Nagigets yung mga kapatid. Dapat nagiging mindful tayo that yung influence ng buhay natin can affect someone else's life. At kapag nagiging mindful tayo na, okay, people are looking at me. Okay, alam nila na Christian ako. Alam nila na ako ay sumasamba sa Panginoon. Alam nila na nagpe-pray ako. Alam nila na uma-attend ako ng Bible study. So mga kapatid, kapag mindful tayo doon, okay, iintayin nila yung mga magiging reaction ko sa lahat ng bagay. At kapag nagiging mindful tayo doon mga kapatid, sabi nga sa inyo, nakakatalino talaga. Kasi darating yung time na isa to sa mga para siyang compass na para magtuturo sa ng direction. Wag ka diyan, lalagpas ka na diyan. Not unlike kapag hindi ka nagiging mindful sa ano man yung magiging impact ng gagawin mo sa buhay ng iba, wala lang, gagawin mo lang siya. Without hesitation, without thinking of others. Eto gusto ko gagawin ko to. Amen? Pero, mga kapatid, napakaganda. Lalo na tayo na mga tumatawag sa totoong Diyos at tayo na mayroong totoong relasyon sa tunay na Diyos. Mga kapatid, anong tawag sa atin ng D.G.S. Christ? Sabi niya, kayo ang liwanag at asin ng sanlibutan. Punta muna tayo sa liwanag. Hindi ko na kailangan i-explain. Ibig sabihin mga kapatid, liwanag, kitang-kita tayo. So kung madilim ang mundo, kung ang mundo ay nire-represent ang kadiliman, dahil alam na natin, napakasama na ng sistema ng mundo. Ang mundo ay hindi yung tao, kundi yung system ng mundo at madilim na yun.
mga kapatid. Kaya hindi talaga mahirap para sabihin natin na kapag naging presidente na si Mayor Vico ay magiging maayos na ang aming bansa. Naku, hindi ganun kadali yun mga kapatid. Kasi isang buong sistema na talaga ang polluted sa ating government at hindi yung kaya talaga ng isang tao lang. Pero guys, tinan nyo, sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At ano pa, tayo daw yung asin dahil wala pa silang ref noong unang panahon. Ginagamit ang asin pang preserve. At sabi na ng Panginoon, pag wala ng alat yung asin, itatapon na lang yun. Kasi yun lang ang use ng asin. So tayo mga kapatid, merong purpose ang mundo dahil nandito pa tayo. Tayo ang nagpe-preserve ng mundo. Kaya hindi pa to totally nagugunaw, kaya hindi pa to totally pinapalitan ng Panginoon o pinapawi ng Panginoon kasi nandito pa tayo. Tayo ang nagpe-preserve ng mundong ito, kaya tayo ang asin. Hindi na mahalaga ang mundong ito pag wala na tayo dito, guys. Kaya nga pag tayo kinuha na ng Panginoon, doon na magsisimula talaga. Sige, makakagawa na talaga yung Antichrist dito kasi wala na tayo eh. Pwede na talaga tong magunaw. Wala na yung asin eh na magpe-preserve. At kaya to iniingatan ng Panginoon kasi nandito tayo. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng nagiging example natin sa ibabaw ng mundong ito. Why? Ilaw tayo eh. Pwedeng ikaw ay someone na talagang you were hurt, ikaw ay abandoned, sabihin na natin, may mga nang iwan sa'yo, pinabayaan ka, ikaw na ang nagtaguyod sa sarili mo. Pwede ka talagang maging rebelde. Alam mo yun, pwede kang magalit sa mundo. Hindi pa rin naluluma yung kaisipan na hanapin mo yung purpose ng buhay mo. Parang palasak na, pero mga kapatid, I know it is powerful. Na despite na meron kang hindi magandang past, no, na parang, wala na, maggaganto na lang ako, magwawala na ako, ang pangit naman nangyari sa buhay ko eh. Pero guys, alam nyo, laging nakakatulong to para makasurvive ang isang tao. Yung ano yung purpose ng buhay ko dito sa mundong ito. At hindi laging ang purpose ng buhay natin ay kung ano yung gagawin ng tao sa atin. Kasi ang purpose is about what you can do for others. Amen? Laging nagkakaroon ng bagong direction kapag iisipin natin, okay, so anong maaasahan ng mga tao mula sa akin? Yes, I was a victim, I was abandoned, I was ignored. Okay, sige mga kapatid, hindi ko talaga pwedeng i-discount na yun yung mga nangyari sa buhay mo. Pero isang bagay pa rin ang totoo, may makikinabang ng buhay na yan. Amen? Kaya pagbutihin pa rin natin kasi sa Panginoon, we can find our purpose. At sa Panginoon, kaya niya talagang, siya lang yung may kakayanan na muling buuin ang mga nasirang bagay. Kaya alam nyo guys, alam ko narinig nyo na to, yung isang particular na vase sa Japan guys. At yung vase na yun, kaya napakamahal nung vase na yun kasi galing siya sa mga sirang vase. Anong ginawa dun sa sirang vase? Pinagdugtong-dugtong ulit. Ito yung minsan nagiging ilustrasyon ng nanay ko noon pag nagpipreach siya. Na sometimes kailangan daw tayong basagin ng Panginoon, no? Kasi minsan hindi magawa ng Diyos yung layunin niya sa buhay natin dahil feeling natin buo tayo at hindi na natin kailangan ng change mula sa Panginoon. Kaya sometimes i-allow ng Panginoon yung mga situations na mababasag tayo. At kapag tayo ay broken na, akala natin wala na tayong hope, wala na tayong pag-asa, wala na tayong direction. Pero yung in brokenness pala, doon tayo unti-unting mapupulot ng Panginoon. Alam nyo guys, sa yung mga potter, gumagawa ng mga vase, no? 'Di ba mula yung sa putik. Guys, wala talaga doon na broken. Wala sa kanilang dictionary yung broken. Kasi lahat ng nagiging broken doon, they can create another product from it. At ganun din sa atin mga kapatid. Your brokenness, God can turn it into your strength. Amen? Kaya yung illustration ng nanay ko, pag do tayo ay nabasag sa harapan ng Panginoon, normally ang gagawin natin mga tao, wawalisin yun at itatapon dahil wala na siyang purpose. Pero ang Panginoon hindi. Pupulutin ka niya, even tiniest piece nung ating buhay, pupulutin yun ng Panginoon. Tapos ang gagawin niya,
i-re-recreate ka niya. May process na gagawin ng Panginoon. At kapag nabuo na yung vase, guys, yung tinutukoy ko na vase sa Japan, guys, walang bakas nung lamat na siya ay na galing sa pagkabasag. And guys, ganun ang kakayanan ng Panginoon sa buhay natin. And guys, kaya nga, piliin natin na ang Panginoon ang mag-shape ng ating personality. Kasi kapag ang Lord ang nag-shape ng ating personality, guys, lalabas talaga tayong kapaki-pakinabang sa buhay ng mga tao. Kaya sabi sa Philippians chapter 1, verse 27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Tingnan nyo guys dahil nasanay sila dun sa salita ng Panginoong Jesus, the gospel of Christ, tingnan nyo, sila ay namuhay na karapat-dapat dun sa salita ng ating Panginoon. At sabi ni Paul dito, kaya ako kapag kayo ay namuhay ayon at karapat-dapat sa ebanghelyo ni Christ, guys, kahit wala ako, kahit hindi tayo magkakasama, maririnig ko ang mga kwento tungkol sa inyo. Kasi kapag talagang nakapamuhay tayo, na-shape tayo mula sa salita ng Panginoon, mga kapatid, magre-reflect yan. Maaamoy talaga kapag ikaw ay may likas na kabutihan mula sa salita ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi ka makikita. Kahit hindi ka mag-post sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, people will know. Last life lesson mga kapatid ngayong gabi. A life well lived leaves a legacy that touches countless others. Though we may no longer walk the earth, the wisdom we leave behind can live on for generations. Okay, mga kapatid, hindi naman tayo gusto na nating mamatay. Pero syempre, napakaganda na kahit wala na tayo sa ibabaw ng mundo, kapag nasikap natin mamuhay according to our purpose, na naka-purpose driven tayo na, Panginoon, paano pa ako mas magiging kapaki-pakinabang? Una sa'yo, pangalawa sa mga tao. At kapag ganito mga kapatid, nakapamuhay tayo ng mabuti, di ba ang sarap din naman pangarapin na pag kaya nawala na ako sa mundo, ano kayang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin? Dito sa pinag-aralan natin, si King David was long gone bago maging hari pa si King Jehoshaphat. Wala na si King David. Pero grabe dahil sumunod siya sa Panginoon, yung buhay niya kahit wala na siya sa ibabaw ng mundo, nagdadala pa rin ng good impact sa buhay ng ibang tao.